si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Lahar mula Bulkang Kanlaon, rumagasa sa gitna ng pag-ulan. Mga kaso ng rabies mula Enero hanggang Mayo, mas tumaas ngayong taon. Senator Risa Hontiveros nanawagang iakyat na kay PBBM ang issue sa operasyon ng mga pogos sa bansa. Mga nasawi sa extrajudicial killing patuloy na iniimbestigahan sa Kongreso. Pag-akyat sa Mount Apo pansamantalang ipagbabawal. LTO-NCR ipinatupad na ang pagsasampa ng kasong kriminal sa mga operator ng Colorum. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, hindi pa man natatapos ang naidulot na pagsabog ng Bulkang Kanlaon, umagos naman sa Negros Island ng abot tuhod na lahar kasabay ng pag-ulan. Kaugnay nito, itinaas ng PHIVOLCS ang lahar warning para sa mga naninirahan malapit sa bulkan dahil sa posible pa ring pagpapatuloy ng pagragasa ng lahar ngayong tag-ulan. Tumagal ng 25 minuto ang pagragasa ng lahar kung saan inirerekomenda na patuloy bantayan at maging handa ang mga komunidad, higit lalo ang mga naninirahan sa mga tabing ilog. Kaugnay na balita ay binigay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang mensahe sa mga residenteng naapektuhan sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon na patuloy ang pamahalaan sa paghatid ng tulong. Ang kabuuang mensahe alamin kay Danisa Lopez. Sa kamakailang pagsabog ng Bulkang Kanlaon kung saan itinaas na ito sa Alert Level 2 ay siniguro ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang agarang aksyon ng pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mahigit 700 individual na naapektuhan. Ibinahagi naman ni Pangulong Marcos na agad itong nirespondehan ng gobyerno na mailikas ang mga ito sa mga evacuation center. Tiniyak din ng Pangulo na nakaantabay at patuloy na rumeresponde sa sitwasyon ang mga air assets at mga ahensya ng gobyerno gaya ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ibinahagi rin ng Pangulo sa kanyang mensahe ang pagpapadala ng sleeping kits at family food packs sa Negros Island. Ipinaalala rin ng Pangulo sa dulo ng kanyang mensahe ang pag-iwas sa 4-kilometer radius permanent danger zone para sa kaligtasan ng lahat. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Dagdag pang impormasyon, bunsod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon, ipinapanawagan ngayon ni Senator Francis Tolentino sa pamahalaan ang masiguro ang pagbibigay ng malinis na tubig para sa mga residenteng naapektuhan ng insidente. Narito ang ulat. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga Kanlaon victim, ipinapanawagan ngayon sa pamahalaan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon na magkaroon ng akses sa malinis at maiinom na supply ng tubig. Sa naging pahayag ni Tolentino, pinunto ng senador sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na kinakailangang suriing mabuti ang tubig na naisusupply sa mga komunidad dahil ito ay maaaring kontaminado dahil sa ashfall mula sa bulkan. Dagdag pa rito ay nais ring ipatiyak ng senador na magkaroon ng kagawaran ng maayos na koordinasyon sa mga local water districts para masigurong malinis ang supply ng tubig. Bilang tugon, tiniyak ng DSWD na kasalukuyan na nilang tinutugunan at tinututukan ang mga nabanggit na pangangailangan. Dagdag pa rito ay namahagi ang DSWD ng mga family food pack at sleeping kit sa mga residente, kabilang na ang mga face mask na kanilang magagamit para mabawasan ang panganib sa kalusugan mula sa ashfall.
Samantala, nasa 2,000 individual mula sa 16 na barangay sa Negros Occidental at 4 na barangay sa Negros Oriental ang apektado ng pag-aalboroto ng Mount Canlaon. Ito ay batay sa kanilang inisyal na datos kung saan tinatayang nasa higit 1,000 individual ang kasalukuyang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa Department of Health o DOH, 169 na kaso na ng human rabies ang naitala mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, kung saan nasa 13% mas mataas kumpara sa 150 sa parehong panahon noong taong 2023. Kaugnay nito, binigyang diin ng DOH ang kahalagahan ng pagbabakuna ng mga pusa at aso laban sa rabies sa edad na 3 buwan at pagkatapos ay taon-taon. Layo nitong protektahan ang mga hayop at binabawasan din nito ang panganib ng paghahatid ng rabies sa mga tao. Matatandaang noong Abril, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nasa 22 milyong aso at pusa ang dapat mabakunahan para sa rabies at nangangailangan ng budget na hindi bababa sa 110 milyong piso para rito, na siyang sinuportahan naman ni DOH Secretary Teodoro Herbosa para sa malawakang programa ng pagbabakuna sa mga hayop. Sa ating ulat panahon, nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Habang bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog naman sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM ipinag-utos na pag-aralan ang pagkakaroon ng legal department sa PNP. MMDA at international stakeholders nagsagawa ng site visit para sa flood management project ng ahensya. Senator Risa Hontiveros nanawagang iakyat na kay PBBM ang issue sa operasyon ng mga pogo sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan ang pagkakaroon ng legal department para sa kapulisan. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Isinusulong ng pamahalaan na magkaroon ng Defense Council ang mga kapulisan. Ito ay upang may makakaagapay ang mga pulis sa serbisyong legal para sa kanilang kinaharap na reklamo. Base ito sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang conference sa Camp Crame sa Quezon City. Kaya naman direktiba niya sa PNP, pag-aralan ang pagkakaroon ng legal department para sa kanilang mga personnel. Aniya, ito ay upang may matakbuhan ng mga pulis kapag kailangan ng abogado nang walang binabayaran. Sentimiento pa ng Pangulo, kahit na ginagawa ng pulis ang trabaho nila, ay may insidente pa rin na nahaharas sila. Ibinahagi ng Pangulo na walang kalaban-laban ang kapulisan kapag mayroong magaling na abogado ang naaresto. Kaya naman ang pagkakaroon umano ng legal department ng PNP ay sisiguruhin ang kapakanan at proteksyon ng kapulisan habang ginagawa ang kanilang tungkulin. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa kabilang banda, ipinanawagan naman ni Senator Risa Hontiveros na iakyat na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isyu ng operasyon ng Pogo sa bansa. Muling nagbabalik si Francis Riodique. Nais ituring ni Senator Risa Hontiveros na national security threat ang isyu ng operasyon ng Pogo sa bansa. Ito ang kanyang rekomendasyon sa National Security Council. Ito ay matapos ang executive session na isinagawa ng Senado kasama ang mga intelligence officials ng pamahalaan. Panawagan pa ni Hontiveros, iakyat na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isyong ito sa Pogo. Aniya may kapangyarihan ng Pangulo na ipagbawal na ng tuluyan ang Pogo sa bansa. Samantala, paggigiit pa ni Hontiveros matapos ang executive session, mas nakumbinsi pa siya na may kaugnayan si Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa iligal na operasyon ng Pogo. Sa kabilang banda naman, sa isang liham na ipinadala ni Guo sa Senado, itinanggi nito ang akusasyon sa kanya. Iginiit din nito na siya ay Pilipino at hindi Chinese. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nakamit ni Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ang parangal na Executive of the Year sa prestihiyosong Global Gaming Awards sa Asia Pacific 2024 nitong Martes sa Pasay City. Ayon kay Tenco, hindi niya inaasahan ang parangal na ito, ngunit lubos ang kanyang pagpapasalamat na isa ito sa mga katibayan na nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Pagtitiyak naman niya, gagawin niyang instrumento ang parangal na ito para mas lalo pang pagbutihin ang kanyang mga adhikain sa State Gaming Corporation. Bukod dito ay kinilala rin ng Sigma Asia Awards 2024 ang mga mahalagang kontribusyon na naiambag ni Tenco sa larangan ng Gaming Corporation. Sa iba pang balita, muling nagpatuloy ang investigasyon sa war on drugs sa ukol sa mga nasawing biktima bunsod ng extrajudicial killing. Bahagi ni Attorney Shell Jokno, natatakot anya ang mga kamag-anak ng bawat biktima na magsampa ng kaso. Kabilang sa progreso ng investigasyon, kinuwestiyon ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang pag-aasikaso sa mga umano'y drug personalities na hindi kusang sumuko. Kasabay nito ang kanyang pagtuligsa sa paghatol ng guilty sa mga nakalistang personalidad. Upang maumpisahan na ang mga nakalatag na proyekto sa pamamahala sa tubig, ulan at baha sa Kalakhang, Maynila, ay kamakailang nagsagawa ng site visit ang MMDA kasama ang international stakeholders nito para sa flood management project ng ahensya. Tunghayan ang ulat. Alinsunod sa International Support Mission ng World Bank para sa Metro Manila Flood Management Project Phase 1 ng MMDA, bumisita sa bansa ang mga delegado ng naturang proyekto. Ang mga dumalong delegado ay mula sa mga bansang Australia, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Singapore, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Estados Unidos at Pilipinas. Sa naganap na pagbisita ay nagsagawa ng site visit at inspection tour ang international stakeholders ng World Bank mula sa East Asia Pacific para inspeksyonin ang solid waste granulator ng Vitas Pumping Station, Eco Brick Making Machine, Eco CHB Machine, Glass Bottle Crushing Machine, Cocoa Pot Making Facility at Plastic Processing Equipment. Ang inspeksyong ito ay pinangunahan ng MMFMP Project Management Team kung saan pinag-aralan ng iba't ibang integrated solid waste diversion facilities sa mga lugar na nabanggit. Bukod dito ay tinalakay din ang gamit ng mga ito para makatulong na mabawasan ang basura sa mga daluyan ng tubig. Dagdag pa rito ay napag-usapan din ang mga naging hamon sa implementasyon ng proyekto at ang planong pagkakaroon ng centralized at decentralized materials recovery facility sa mga susunod na taon. Matatandaan kamakailan ay binanggit ni MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes na inaprobahan ng World Bank ang pondong gagamitin para sa mga nakalatag na plano ng ahensya patungkol sa flood management sa Metro Manila.
Ang mga inisyatibong ito ng ahensya ay layong mapabuti ang daloy ng tubig sa mga estero, gayon din na mapamahalaan ng maayos ang tubig ulan sa mga drainage system nang sa gayon ay makatulong sa pagtugon sa suliranin ng pagbaha sa Kalakhang, Maynila. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang paksa naman, itong kamakailan lang ay idinaos ng Department of Health o DOH ang ikatlong National Health Sector Meeting sa lalawigan ng Albay na nagbigay diin sa mga hakbang sa healthcare services sa bansa na nakatuon sa pagtatatag ng mas maraming bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers at ang paglulunsad ng programang Puro Kalusugan na pinamumunuan ng Kagawaran. Mula nang pinasinayaan ang unang bukas center noong Marso, 16 na bukas centers na ang operational simula noong 3 ng Hunyo. Kasabay ng mga bukas center na nagbibigay serbisyo sa pangunahing pangangalaga, ipinakilala rin ni DOH Secretary Teodoro Herbosa ang programang Puro Kalusugan na naglalayong maghatid ng mga serbisyong pangkalusugan ng direkta sa mga purok sa buong bansa sa pamamagitan ng National Health Workforce Support System sa ilalim ng pangangasiwa ng Centers for Health Development ng DOH. Ang Puro Kalusugan ay magbibigay ng iba't ibang pangunahing serbisyo, kabilang ang maternal at child health, pagbabakuna, kalinisan sa tubig, nutrisyon, pagkontrol sa TB at HIV, at non-communicable diseases prevention and control programs. Samantala, fixer sa pantala ng kasalukuyang issue ngayon na sinusolusyonan ng Philippine Ports Authority o PPA, kaya't nag-abiso ito sa mga pasahero na huwag tangkilikin ng di umano'y dagdag na singil para sa priority boarding. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Nag-abiso ang Philippine Ports Authority o PPA sa mga pasahero sa pantalan na huwag maglagay sa mga fixer para sa di umano'y priority boarding dahil isa itong uri ng panloloko. Ang abiso na ito ay inilabas ng PPA matapos magkaroon ng ulat ukol sa di umano'y nangyayaring pandaraya sa Lucena Port kung saan ang dagdag na 1,000 pisong singil kada sasakyan ay ang magiging dahilan para maunang ipasok sa barko ang kanilang mga pagmamay-ari. Kung kaya't agad namang isinagawa ng PPA ang investigasyon ukol dito at napag-alaman kalaunan na walang katotohanan ang pangyayaring ito, ngunit patuloy pa ring ipinapatupad ang mga hakbang na nagpapaalala sa mga pasahero at motorista na umiwas sa mga fixer at mandurugas. Kabilang na sa mga hakbang na isinagawa ng PPA ay ang pagpapaskil ng mga karatula sa pantalan kung saan nakasaad dito na huwag maglagay para maunang sumakay, umiwas sa fixer at mandurugas. Payag ni PPA General Manager J. Santiago, mas mamahal lamang ang kanilang babayaran at walang patutunguhan kung magpapaloko sa mga fixer dahil bukod sa hindi ito lehitimo ay hindi rin maaaring mauna kung hindi nakapila. Hinikayat naman nito ang publiko na ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling mayroong masaksihan na ganitong klase ng pangmomodus. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Paalala sa mga nagnanais maging bahagi ng Bureau of Fire Protection, maging mapagmatsyag sa naglipa ng pekeng anunsyo online na nagsasabing may hiring ng senior high graduates na siyang matutunghayan sa ulat ni Jade Buhoy. Naglipa na online ang mga pekeng anunsyong may hiring sa Bureau of Fire Protection o BFP ng mga K-12 graduates. Dahil dito muling nagpaalala ang ahensya na wala itong katotohanan at ito lamang ay mula sa mga hindi lehitimong social media accounts. Paalala ng BFP sa publiko maging mapanuri dahil hindi nila sinusuportahan ang kahit anumang pagbabahagi ng impormasyon sa mga hindi opisyal na account. Ito rin daw ay isang indikasyon ng nakakabahalang insidente ng pekeng programa gaya ng recruitment at promotion. Mungkahi ng ahensya kung mayroong katanungan ukol sa recruitment, maaaring tumungo sa official Facebook page ng BFP at mga otorisadong social media page na kaakibat nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Susunod sa News Force. PCG rumisponde sa bangkang nasunog sa Cebu. Pag-akyat sa Mount Apo, pansamantalang ipagbabawal. Filipino-Chinese community magsasagawa ng friendly walk sa ika-9 ng Hulyo bilang pakikiisa sa Araw ng Kalayaan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pansamantala munang isasara ang pagsasagawa ng trekking activities o pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa bansa, ang Bundok Apo. Sa isang advisory na inilabas ng tanggapan ng Davao del Sur Tourism Development and Culture Promotions, dahilan ng pagsasara ang pagbibigay daan para sa taunang rehabilitasyon ng bundok. Epektibo ito mula ngayong buwan ng Hunyo hanggang sa katapusan ng Agosto. Sa kabilang dako, tinatayang 5,000 katao mula sa Filipino-Chinese community ang magsasagawa ng friendly walk sa Maynila sa ika-9 ng Hulyo. Ito ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan na magmumula sa Binondo Intramuros Bridge at magtatapos sa Bonifacio at Katipunan Revolution Shrine. Kasabay na isasagawa ang lakad magkaibigan na ito sa Bacolod City, Cebu, Tacloban at Palawan. Marami po mga issues ngayon with China, pero ang mga Pilipino rito, Filipino-Chinese, ay purong-puro para sa Pilipinas. That's our main intention, to let you know that you have a friend among the Filipino-Chinese. Tatluputpito, iyan ang bilang ng mga Chinese na arestado sa lungsod ng Parañaque dahil sa umano'y kinasasangkutan na iligal na pagnenegosyo. Ang buong detalye tunghayan sa ulat ni Jade Buhoy. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 37 Chinese national sa Parañaque dahil sa umano'y pagkakasangkot sa iligal na negosyo. Sa ulat na natanggap ni BI Commissioner Norman Tancinco, ang mga nasabing dayuhan ay kinabibilangan ng 7 babae at 30 lalaki na sangkot sa operasyon ng mga negosyong gaya ng food retail, grocery, pati na rin ng mga restaurant sa lugar ng multinational village. Ayon kay Tancinco, ang mga nasabing gawain ng mga dayuhan ay lumalabag sa batas ng immigration maging sa patakaran ng lokal na negosyo na nagre-resulta sa hindi patas na kalakalan. Matapos ng nasabing pag-aaresto, itinungo sa BI facility ng Camp Bagong Diwa ang mga Chinese para sa kanilang nalalabing operasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala nitong kamakailan lang ay rumisponde ang Philippine Coast Guard o PCG sa isang fishing bangka na nasunog sa kalapit na karagatan ng Naga sa Cebu. Matapos makatanggap ang Coast Guard District Central Visayas Command Center ng ulat ukol sa insidenteng kinasasangkutan ng nasabing bangka, ay agad itong nagpadala ng mga response team upang magbigay ng kinakailangang tulong sa mga tripulante. Isang tugboat na may kakayahan sa pag-apula ng sunog ang malapit sa fishing bangka nang mangyari ang insidente. Kaya agad itong tumulong sa pag-apula ng apoy. Sa kasalukuyan, 5 tripulante na ang nailigtas habang 3 pa ang nawawala. Habang isang walang malay na tauhan naman at 2 bangkay ang naiulat. Binalaan ng Land Transportation Office National Capital Region o LTO-NCR ang mga operator ng kolorum na sasakyan na huwag nang tangkain pang bumiyahe dahil inumpisahan na nito ang pagsampa ng kasong kriminal. Desidido naman si LTO-NCR Regional Director Roque Versosa III sa pagpapatupad nito kung saan ibinahagi niya na mayroon ng nasampahan noong Lunes lamang sa Office of the City Prosecutory, Caloocan. Ang pagsasampa
pagsasampa ng kasong kriminal ay ang paraan ng LTO-NCR sa pagpapaigting ng mga regulasyon ukol sa mga iligal na aktibidad ng mga operator. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Lahar mula Bulkang Kanlaon, rumagasa sa gitna ng pag-ulan. Mga kaso ng rabies mula Enero hanggang Mayo, mas tumaas ngayong taon. Senator Risa Hontiveros nanawagang iakyat na kay PBBM ang issue sa operasyon ng mga pogos sa bansa. Mga nasawi sa extrajudicial killing patuloy na iniimbestigahan sa Kongreso. Pag-akyat sa Mount Apo pansamantalang ipagbabawal. LTO-NCR ipinatupad na ang pagsasampa ng kasong kriminal sa mga operator ng Colorum. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At iyan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.